Manatili kayo hanggang wakas. Panatilihin nyo rin malinis at dalisay ang inyong mga puso. Mabubulag ang inyong mga mata, ngunit di ang inyong puso. Ipinagkaloob ko na sa inyo ang lahat. Ang hinihiling ko na lamang ilumakad kayo sa kabanalan at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Malapit na akong dumating kayo at maging handa kayo lagi. Mga anak, panatilihin ninyo ang aking salita ay laging nasa puso ninyo. At magpakatatag kayong lagi sapagkat marami pa kayong makikitang kagimbal-gimbal. Ngunit kung kayo'y nagpapakatatag, hindi ko kayo pababayaan. Good morning mga kapatid. Nalalaman natin na alam mo sa sarili mo kung talagang nag-commit ka, talagang nagpagal ka, nagtiyaga ka, kasi nakakatiyak tayo na yung pagpapagal, yung pagtitiis, yung pagsunod natin sa Diyos, yung mga pag-uusig sa atin, mga kahirapan, yun ang palatandaan na tayo aariing matuwid ng Diyos at ililigtas tayo sa darating na kapahamakan. Meron darating na wrath of God o yung galit niya na parurusahan niya sa tribulasyon, ang lahat ng hindi tatalima sa Ebanghelyo. At kung mo alam mo sa sarili mo na consecrated ka, talagang nakatalaga ka na talaga sa Diyos, inialay mo yung buhay mo sa Diyos, nakakatiyak ang ligtas ka. At hindi tayo dadalhin ng Diyos sa kaparusahang yun. Yan ang message sa atin ng Panginoon eh. God will save us from the coming wrath of God. Sabi na 1 Thessalonians 5:9. Sapagkat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi ka aalis sa daan, sa salita ng Diyos, ito ang kaligtasan. Mabubuhay tayo sa mundong ito, paikot-ikot lang sa ilang. Kaya rutinary ang buhay. Kaya dapat meron kang rutinary work eh. Sanay ka na sa araw-araw eh. Paggising mo, ano ba ginagawa mo, yung sunod-sunod na kasi paikot-ikot lang tayo sa ilang, pero pag-a-apply mo sa buhay, Word of God. Lahat ng sitwasyong magaganap sa atin, Word of God ang i-apply mo. Hanggang sa makapasok tayo sa Promised Land, lagi tayong kakain ng mana at iinom ng tubig sa bato. Ito lamang ang paraan para makapanatili tayo maligtas sa darating na galit. If we truly trust and obey God's will, He will protect us from all of these things to happen. Sabi sa Luke 21. Luke 21:34 to 36. Dadapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumangit ukol sa buhay na ito at dumating na bigla sa inyo ang araw na yon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananganahan sa ibabaw ng buong lupa. Dadapwat magpuyat kayo sa bawat panahon. Every time, magpuyat, be aware, be on guard. Na magsidaing. So, lagi tayong mananalangin. Gamitin natin yung kapangyarihan ng gift of tongues. Upang kamtinin nyo na makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. At upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So, alam ng Diyos kung sino yung nagtitiis sa atin at nagpapagal, iingatan tayo sa araw na yon. Sabi sa Revelation 3:10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So ikaw, tanungin mo yung sarili mo. Ito'y madalas kong sabihin to na minsan lang to. Magpapakatanga ka pa ba? Minsan nga lang eh. Isang beses lang ang buhay,
At kung mamamatay ka, isang beses din. Isang beses lang din ang bautismo. Lahat ng bagay isang beses. Kasi minsan lang to. Kasi napakahirap ng daranasin ng mga tribulation saints. Puputulan sila ng ulo dun eh. At ang tribulasyon na nagaganap sa atin, mga kabigatian ngayon, simple lang. Kaya patuloy lang tayong susunod sa Ebanghelyo, patuloy na magpapagal. Sabi sa Psalm 2:12, hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alam. Mapapalad ang nangangalong sa kanya. Hagkan mo ang anak, baka mamaya si Judas ka. The kiss of Judas. Halik ng tampalasan. Pag sinabing halikan mo, give respect, reverence God. Bigyan natin ng respeto at buong pagpapasakop at pagsunod sa Panginoong Hesus. Kasi baka magalit siya, iwan ka. Kasi nakakatiyak tayo, hindi tayo maiiwan kung patuloy tayong sumusunod at nagpapagal. Sabi sa Romans 5:9, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. So, nalinis ng Panginoong Hesus ng dugo niya ang lahat ng kasalanan natin. Sa pagbabalik niya, ang kukunin niya yung naghihintay, yung nagpapagal. Pag wala ka dito, yung galit ng Diyos, ibubuhos sa iyo. Doon tayo ililigtas doon sa galit na darating. Kaya before the tribulation, rarapturin tayo. Hindi tayo papayagan ng Diyos na makadanos ng hirap, ng pagdurusa. Sabi sa Romans 9:22, ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhol sa mga sisidlan na galit na nahanda sa pagkasira. So ipakikita ng Diyos yung galit niya. Ipakikita ng Diyos talaga na yung lahat ng suwail, lahat ng masama, dadaan sa napakatinding pagdurusa na hindi na uulitin pa. Sabi sa Matthew 24. Matthew 24:21. Sapagkat kung magkagayon, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat pa sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailan paman. So magkaroon tayo ng fear of God. Minsan din tong tribulasyon na to. Hindi na rin to uulitin. Pag hindi ka nakapasa sa pagsubok ng pananampalataya, kasi kailangan subukan tayo ng Diyos sa pananampalataya para malaman mo sino totoo. At yung makapagtitiis, mapalad yun, sabi sa James 1:12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So bakit kailangan subukan? Para malaman kung sino yung papasa, sino yung magtitiis. Yan ang susi, yung pagtitiis. Lagi tayo magtitiyag at magtitiis at magpapagal at nakakatiyak tayo ng kaligtasan. Sabi sa Romans 2, may sinasabi doon na pwede kang maiiwan eh. Pero kung ikaw ay magpapagal talaga, hindi ka maiiwan. Simulan natin yung 4, Romans 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So inaakay tayo ng Diyos sa pagsisisi. Baka mamaya hindi ka pa talaga kumitin. Baka mamaya hindi ka tunay na Kristiyano. Sayang yung pagkakataong ibinigay. Dadagwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, ng di pagkasira
ay ang buhay na walang hanggan. Dadagwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay kagalitan at kapuotan. So maliwanag ang Word of God eh. Hindi mo na kailangang i-explain eh. Basahin mo na pag narinig nyo, alam nyo na eh. Sabi sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ang sasakanya. So malapit na itong tribulasyon. Sumasampalataya ka ba? Nang katulad ng pananampalataya ni Pablo, lahat ng man of God, o pananampalataya ni Lucifer, ni Demas, ni Balaam. Kasi sumasampalataya dito pero kalaban ng Diyos eh. Hindi sila naging totoong Kristiyano na tumalima at nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Pero sumasampalataya, kaya nga tunay na ba tayong alagad ng Diyos? Kaya nga gumagawa ng mga alagad eh. Alam niyo ba na leaders are born and disciples are made? Babasa ako ng isang talata sa inyo pagpapatunay. Jeremiah 1:5. Bago kita inanyuan, sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay ng bata, ay pinaging banal kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. So, pitos pa lang. Natatandaan nyo nang magkita si Elizabeth at si Virgin Mary, lumukso si John the Baptist. Hindi pa nakikita yung dalawa, nagpuri na si John the Baptist eh. Mababasa nyo yan sa Luke 1:44 yata yun. At nung makita ni Elizabeth si Maria ang pinsan niya, kasi matanda ng 6 months si John the Baptist eh. Pitos pa lang si Kristo, lumulundag na si John the Baptist. Nagpupuri na. Tingnan natin kung makakatsamba ako dun sa Luke. Saan natsamba? Luke 1:44. Simulan natin sa 43 ha. At ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? Sapagkat ganito, pagdating sa aking mga pakinig ng tinig ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Biruin mo. Yung sanggol na si John the Baptist, pitos pa lang si Kristo, lumulundag na at nagpupuri. Eh yung kita mo, hindi pa nagkikita yun, ha? Eh lalo nung magkita, di ba? Sabi ni John the Baptist, ako nga dapat bautismo sa tubig. Sabi, hindi. Ito katwiran ng Diyos. Magpapasakop ko sa otoridad mo ng pagbabautismo. Binautismo siya. So, ganun pinahahalaga ni John the Baptist ang Panginoong Hesus. Sabi niya, hindi nga ako dapat magdala ng paragatos mo eh. Kasi nung araw, wala naman sapatos eh. Puro paragatos. Yung gawa-gawa lang na sandals. Nung araw, kasi talagang naglalakad nga lang, walang paragatos. Yung mahihirap, wala eh. Kaya nung araw, kapag may bisita, hinuhugasan nila yung paa, ang dumi eh. Walang tsinelas nun. Pero alam nyo, mas matibay yun. Kasi yung mga igurot sa Baguio, ang titibay, puro walang tsinelas. Dala-dala nila mga lalaking tapayan, gumiigib na tubig, from mountain to mountains. Ang lalakas. Kasi nare-reflect yung ilalim ng paa eh. Eh ngayon, puro nakasapatos na. Konting tanggal lang ng sapatos mo, sakit sa paa, di ba? Kaya kita mo, mas mamalakas ang tao nung araw. Pag ikaw tumibay na hanggang 70 anyos, swerte ka na ngayon. O kaya malusog ka hanggang 80. Swerte na. Swerte na yun. Kaya sabi ng Romans 1:18 naman, ito sabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, ng mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. So, ganun ka ba? Matapos mo bang tanggapin ang katotohanan, sasawatahin mo ng kalikuan? Babalik ka sa dating pagkatao? Eh, buti pa hindi ka na naging Kristiyano. Buti pa hindi ka nakakilala. Kasi, delikado ka. Hindi ka makakasama sa rapture. Sabi sa 2 Peter. Peter 2:20 to 21. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga paghahawa
sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa noong una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So marami sa ating kasamahan niyang ganyan. Matapos makilala ang tunay na aral ng Diyos, tumanggap sa apostol, aba pinabayaan na yung apostol. Pag hindi mo tinanggap ang sugo, hindi mo tinanggap ang nagsugo. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid, yung pagtanggap sa sugo. Kasi nandun na talagang paghalik kay Kristo, respeto eh. Pag tinanggap mo yung sinugo niya, siya na mismo tinatanggap niya. Authority yun eh. Pero maraming hindi tumanggap kay Brother Manny, maraming hindi tumanggap sa akin. So hindi nila tinanggap si Kristo at ang Ama. So paano ngayon yan? Sasabihin mo ba sa Diyos doon pagharap mo? Tinanggap kita. Yung isinugo ko, hindi mo tinanggap. Meron akong word of God dyan eh. Ang hindi tumanggap sa isinugo ko, hindi ako tinatanggap. Matthew 10:40 yata yun. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. So napakahalaga niya, mga kapatid. Kilalanin mo yung isinugo ng Diyos. Sa December 30, kikilalanin na natin uli. Bilangin mo, 13 years na pala. Kasi December 17, 2000 eh. Nang mamatay si Brother Manny. 2030 na ngayon. 13 years? Napakabilis ng pagtanggal ng tangkay ng panahon. Napakabilis ng paglaglag ng mga dahon, Kuya Eddie. Nung nakaraan lang eh, parang noon lang, di ba? Parang kahapon lang, pero tinan nyo, ang bilis-bilis ng panahon at pinabibilis. Lalo sa tribulasyon. Pabibilisin ng Diyos ang araw. Kasi yung mga elect, yung mga talagang tunay na Kristiyano doon, eh baka bumigay na sa hirap. Ganon din sa atin ngayon, pinabibilis na. Sabi nga ni Kristo kay Judas, di ba, na matatapos na. Nung ibigay niya yung tinapay kay Judas, sabi niya, gawin mo na madali. Para tapos na. O ikaw, ginawang madali ni Judas. Kasi patapos na yung ministry ni Kristo eh. Natapos na niya yung kalooban ng Ama. Ganon din tayo eh, patapos na tayo. So, bilisan na, para tapos na yung pagtitiis. Matapos na natin ang landasin. Katulad ni Pablo. Sabi sa 2 Thessalonians 4:7-8. 2 Timothy pala, hindi Thessalonians. 2 Timothy 4:7-8. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natatanan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Tayo ba'y naghahangad sa pagpapakita ng Diyos o ayaw natin? Dahil hindi ka totoo. Natatakot ka dahil hindi ka talaga sumusunod. Kasi perfect love casts out fear eh. Ang perfect love, perfect na pagsunod. So ikaw ba alagad na ng Diyos? Lahat ba ng kalooban ni Kristo sinusunod mo? Ibinigay ito sa apostol eh. Ginawang dekreto. Apostles' Creed. Kung tawagin, imperative decrees. Mga kautosan, hindi pwedeng hindi mo susundin. Kaya napakatindi nito eh. 3 matitinding dekreto. Bautismo sa Espiritu. Ikaw ba'y nabautismo sa Espiritu Santo? Para makasamba ka. Bautismo sa tubig. Para linisin ang kasalanan mo at bahagi ka ng katawan. At saka, tithes and offering. Dekreto ng tithes and offerings. Kaya meron tayong mga offerings, dalawa eh. Wave offering, tsaka base offering. Pinapaalala ko sa palagi, December 15. Best offering, December 30, fellowship ng church. Para paying tribute kay Brother Manny na tinatanggap natin siyang tunay na apostol ng Diyos, isinugo. At ang pangalan natin nasusulat sa Aklat ng Buhay. Nakasulat yan sa Philippians 4:3. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo. Tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ng mga babaeng ito
sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasulat sa aklat ng buhay. Ang nagsasalita dito si Apostol Pablo. Si Brother Manny, ikaw ba'y sumabay sa kanya? Ikaw ba ay sumakanya? Tinanggap mo ba siya? Sinuportahan mo ba siya sa lahat ng bagay? Katulad ni na Clemente at yung mga babae, ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. So, para matiyak mo yan, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan unmovable hope. Sabi sa 1 Peter 1:13. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo't inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo pagkahayag ni Jesucristo. Kaya yung nakikita natin pag-asa, doon tayo humahawak eh. Alam natin na yung pag-asa ngayon sigurado. Alam natin yung mga bagay na hindi nakikita magaganap. Yun ang pananampalataya. Hebrews 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kaganap, kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. So, relax lang tayo, panatag tayo doon sa hinihintay natin. Bakit? Alam natin na pagdating ni Kristo, kasama ka eh. Bakit? Nagpapagal ka, nagtitiis ka, nagtitiyaga ka. Ibinigay mo buhay mo, hindi mo inibig ang buhay na makasanlibutan. Ang sino mang iibig ng kanyang buhay, mawawala ng buhay na walang hanggan. If anyone wishes to follow me, carry his cross, deny himself and follow me. Idininay mo ba sarili mo? Yung lahat ba ng gusto mo, hindi mo na gusto? Ang gusto mo na ba, yung gusto ng Diyos? Yung gusto na ni Kristo? Yung gawa na ba ng Diyos? Sabi nila, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Ito ang gawa ng Diyos, sampalatayanan ninyo ang isinugo. Yun ang gawa ng Diyos. Hindi nila ginawa ito eh. Itinakwil nila si Brother Manny, itinakwil nila si Kristo. Pero tayo, nananatili tayo hanggang ngayon, sumusuporta sa isinugo. Yun ang gawa ng Diyos eh. So kapag sinusuportahan mo yung sinugo, ang gawa ng Diyos nagagawa mo. Katulad ni Kristo, kaya sabi ng Ama, ang tumanggap sa iyo, ako tinatanggap. Ikaw ang hahatol sa kanila, binigyan kitang kapangyarihan humatol sa langit at sa lupa. Na binibigay kay Kristo ang kapangyarihan at isosoli na ni Kristo ang kapangyarihan pagdating ng eternal life. Pagdating ng new heaven and new earth, ibibigay na ang otoridad sa Ama, maghahari na ang Ama sa lahat. At yung pag-asa na ibinigay sa atin, panghawakan yung mabuti. Sabi sa Romans 15:4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng unay nasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. So yung pananampalataya natin sa kasulatan at pagtitiis sa pagsunod na yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. So yung mga dekretong ibinigay ni Brother Manny, na ibinigay ni Kristo sa atin, yun nasulat na tapos na yun eh. Pero balikan natin yun dahil yun ang batayan. Nasulat yung nakaraan na yun para matuto tayo. Yung iba hindi natututo eh. Yung iba nating kasamahan na nampalataya nung una, masiglang-masigla. Kahit sa baras talaga, bumabaha, pumupunta. Si Brother Manny, gano'n na lang kung suportahan. Pero nung namatay na si Brother Manny, parang namatay na rin yung pananampalataya nila. Samantalang sabi ng Diyos, strike the shepherd, the sheep is scattered. Natatandaan ko yan. Lumapit si Dutch dyan kay Brother Manny. Sabi ni Brother Manny, strike the shepherd, the sheep is scattered. Sabi ni Dutch, ano po yung Brother Manny? Ano yung sinasabi niyo? Strike the sheep, strike the shepherd and the sheep is scattered. Magaganap niya sa iglesia. Nung pala, nagpo-prophecy si Brother Manny kay Dutch. Nung naririnig, ngayon ko lang nare-realize yun, naganap nga yun.
Nung mamatay si Brother Manny, na-scattered na ang sheep. Yung tunay na mga pinuno lamang na tumanggap kay Brother Manny ang nakakapanatili. Hindi rin ako tinanggap ni Elmo, ni Carding, ni Alex na isinugo ng Diyos. Ako yung Secretary General na itinalaga ng apostol eh. So ako lang ang may kapangyarihan sa iglesia. Ay ang tanong dun eh, sino yung nag-appoint na sekretaryo nila? Si Elmo ba? Hindi. Bishop yan eh. Hindi yan ang apostol eh. Ang apostol lang ang pwedeng mag-appoint. Sino nag-appoint na sekretary sa kanila? Sino? Bishop. Hindi i-honor ng Diyos yun. Walang authority yun eh. Walang anointing. Gumawa ka ng sarili mo, sabi sa Romans 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Nagtayo sila ng sarili nila. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos may otoridad. Yung isinugo, magsusugo. At yung isinugo, magsusugo. So ako lang ang pwedeng magsugo. Dahil sa akin iniwan ng pagsusugo. Pero nagsugo sila ng iba eh. Naging si Adonijah. Kung kilala niyo si Adonijah, inanoint niya sarili niya. Kumuha siya ng saserdote, ng propeta, para maging hari. Si Solomon ang hari, anointed ni David yun eh. E then, pinatay si Adonijah, at lahat ng sumama kay Adonijah namatay. Kaya yung lalapit lang kay Brother Manny, ang ililigtas ng Diyos. Di ba nag-worship sila sa idols noon? Nung mawala si Moses 40 days and 40 nights? Nung bumaba, nag-worship sa idol, sabi ni Moses, yung sa Diyos, lumapit sa akin, yung sa akin, patayin ninyo lahat ng kapatid nyo at mga magulang nyo. Wala kayong ilalabi. Kayo, kaya hinira ng Levita na tagapaglingkod sa Diyos. Tayo na ngayon ba ang lahat ng saserdote ng Diyos ng Levita? Tayo ba lahat ang tumanggap kay Brother Manny? At hindi tayo sumasamba sa idols? O tayo na nga yung mga remnants? Tayo ngayon ng mga Levita? Tayo ngayon ng mga saserdote ng Diyos? At ang punong saserdote bababa? At ang mga saserdote tayo, maglilingkod tayo sa millennium period. At maghahayag ng ebanghelyo sa lahat na nakasingit na mga tao, sa lahat ng mga singit-singitan ng mundo. May mga nakasingit pa eh. Punta ka sa Amazon jungle. Makikita mo doon si Galema at saka si Kukulkan. Makikita nyo, ang dami pa mga savages doon. Mga minorities yun. Mga taong hindi nakakakilala. Kahit relihiyon, walang alam yun. Kaya yun, ipipreach ang ebanghelyo doon. At kapag na-preach na sa buong mundo, ang preaching ng Word of God, at saka na darating ang end of the world. Yun ang sistema eh. So itong darating na tribulasyon, kailangan makaiwas tayo dito. Pagkatapos ng tribulasyon, millennium period, ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo. O pagkatapos nun, last judgment. Tapos yun, creation of new heaven and new earth. Tapos beginning of eternity na. Aalisin na lahat ng nakaraan. Kasama na tayo ng Diyos forever and ever. So sino sa atin yung gustong sumama sa Diyos? Sino sa atin yung ayaw? Natatandaan ko pa noon si Jimmy Swaggart, sabi niya, I will be left in the rapture because I will be used by God to preach the gospel. Ba hindi pa dumarating ang konti pa noon, tanggal na siya. Nag-fornicate eh. Biruin mo, maiiwan nga siya sa rapture. Tama, sabi niya. Nakakatakot maiiwan sa rapture, mga kapatid. Ito na lang ang pagkakataon natin. Ito na lang ang halimbawang pinapakita ng Diyos sa atin na binibigyan pa tayo ng pagpapahinuhod ng Diyos na magsisi. Tingnan natin ang sarili natin. Kasi nasa John 8:31 eh. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon, ang Hudyo, mga chosen people yan, na nagsisisampalataya sa Kanya. Chosen people, sumasampalataya. Tinawag, hinirang. Pero tapat ba? Kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita, yun ang katapatan. Kung magkagayon, tunay kayong mga alagad ko. So, yung tinawag, yung hinirang, yung chosen, at yung tapat ang maliligtas. Sabi sa Revelation 17:14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ng mga kasama niya. So may kasama yung High Priest, may kasama yung King of Kings, may kasama yung Lord of Lords. Na mga tinawag at mga pili at mga tapat
ay nanaig din. So wag kang gagaya kay Lucifer. Si Lucifer kasi light bearer, Lucis. Kaya nga Lucis, ngayon Lucifer na siya. Nawala ang liwanag eh. Tatanggalin ko sa iyo ang ilawan ng kandilero, sabi ng Diyos. Pag hindi ka nagsisi, bumalik ka doon sa una mong pag-ibig. Gawin mo yung mga una mong gawa. Asa na ngayon yun? Wala na. Tayo na lang ang nananatili sa unang pag-ibig. Nagsisindi pa yung kandilero. Huwag mo payagang mamatay ang kandilero. Kasi katulad ni Lucifer, nawalan na ng liwanag eh. Binaksak siya ngayon dito sa tribulasyon, ibabaksak siya. Ipoposes niya yung Antichrist eh. Ang Antichrist, kailangan meron din propeta eh. May false prophet. Kompleto talaga eh. Kompleto sila. So lahat yun itatapon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Kasama na yung lahat ng hindi sumasampalataya. At ito ang punishment sa mga ungodly. 1 Peter 4:18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaligtas, ang masama at ang nakasalanan, saan kaya magsisiharap? Kaya nga hope lang eh. Bahagyang bahagya. Ang ibinigay sa atin ng Diyos, pag-asa. Bahagyang bahagya lang. Kaya nakakatakot eh. Kasi pag hindi ka naligtas, forever and ever. Baka pag yung naghanda ka na, sabi ko, i-consecrate ko na sarili ko. Magpapakatapat na ako, pupunta na pati ko na maagap sa worship. Alas 9:55, nandito ka. Pagdating mo, walang tao. Sabi mo, siguro wala pa. Mga latecomers sila eh. Ako hindi na. Dumating alas 10, wala pa rin. Medyo ninenervous ka na. Nag-rapture kaya. Alas 10, wala pa rin. Ibig sabihin, naiwan ka na. Alas 10 na eh. Yun ang mga advertisement sa alas 10 eh. Sa mga relos eh. Wala na. Naiwan ka na. Ano kaya gagawin mo? Kukuha kaya ka ng machine gun, pagbababarilin mo lahat ng tao, magwawala ka na, kamikasyo na. Naiwan eh. Maghuhurumentado ka na. So hanggat hindi pa nagaganap yun, magsisi na tayo, sumumpalataya, commit ourselves to God. Amen! Amen! Amen!